Ikalawang Hari, Kabanata 20. Nang panahong iyon, nagkasakit ng malubha si Haring Ezekias. Dinalaw siya ng propetang si Isaias na anak ni Amos at sinabi sa kanya, "Ipinapasabi ni Yahweh na ayusin mo na ang iyong kaharian, sapagkat malapit ka nang mamatay. Hindi ka nagagaling sa sakit mong iyan." Humarap si Haring Ezekias sa dingding at nanalangin kay Yahweh. "Alalahanin po sana ninyo, Yahweh, na namuhay akong tapat sa inyo. Buong puso ko pong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa iyong kagustuhan." At buong kapaitang umiyak si Ezekias. Hindi pa nakakalayo si Isaias sa gitnang bulwagan ng palasyo nang sabihin sa kanya ni Yahweh, "Bumalik ka. Sabihin mo kay Ezekias, ang hari ng aking bayan, narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha. Kaya pagagalingin kita. Sa ikatlong araw, makakapasok ka na sa templo. Mabubuhay ka pa ng 15 taon. Hindi lamang yan, ililigtas pa kita at ang lunsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Ipagtatanggol ko ang lunsod na ito alang-alang sa aking karangalan at sa aking pangako kay David na aking lingkod." Pagbalik ni Isaias kay Ezekias, iniutos niya sa mga katulong ng hari na tapalan ng katas ng igos ang bukol ng hari upang ito'y gumaling. Ginawa nga nila iyon at siya'y gumaling. Itinanong ni Ezekias kay Isaias, "Ano ang palatandaan na pagagalingin ako ni Yahweh at makakapasok na ako sa templo pagkalipas ng 3 araw?" Sumagot si Isaias, "Alin ang mas gusto mong palatandaang ibibigay sa iyo ni Yahweh? Ang aninong bumababa o umaakyat ng 10 baitang?" Sumagot si Ezekias, "Madali sa anino ang umakyat kaysa bumaba ng 10 baitang. Pababain mo ito ng 10 baitang." Nanalangin si Isaias kay Yahweh at ang anino'y bumaba ng 10 baitang sa hagdanang inilagay ni Ahaz. Nabalitaan ni Merodach-Baladan, hari ng Babylonia at anak ni Baladan, na may sakit si Ezekias, kaya sinulatan niya ito at pinadalhan ng regalo. Ang mga sugo ni Merodach-Baladan ay malugod namang tinanggap ni Ezekias. Ipinakita pa niya sa mga ito ang kayamanan ng kanyang kaharian, ang mga pilak, ginto, pabango, mamahaling langis, ang kanyang mga kasangkapang pandigma, at lahat ng nasa kanyang taguan. Wala siyang hindi pinagmalaki sa kanila. Pagkatapos, nilapitan siya ng propetang si Isaias at tinanong, "Taga saan ba sila at ano ang sinabi nila sa iyo?" "Galing sila sa isang malayong lupain sa Babylonia," sagot ni Ezekias. "Ano ba ang nakita nila sa iyong palasyo?" Tanong uli ni Isaias. "Ipinakita ko sa kanila ang lahat ng narito. Wala akong inilihim," sagot ni Ezekias. Sinabi ni Isaias, "Pakinggan mo itong ipinapasabi ni Yahweh. Darating ang araw na ang lahat ng nasa palasyo mo, pati ang tinipong kayamanan ng iyong mga ninuno, ay dadalhin sa Babylonia. Walang maiiwan dito. Pati ang ilan sa iyong mga anak na lalaki ay kukunin at gagawing mga eunuko sa palasyo ng hari ng Babylonia." Sinabi ni Ezekias, "Maganda naman pala ang ipinapasabi ni Yahweh sa akin." Sinabi niya iyon dahil ang akala niya ay mananatili ang kapayapaan at katiwasayan habang siya'y nabubuhay. Ang iba pang ginawa ni Ezekias, pati ang pagpapagawa ng tipunan at daanan ng tubig papunta sa lunsod, ay nakasulat sa kasaysayan
ng mga hari ng Huda. Namatay siya at inilibing na kasama ng kanyang mga ninuno. Ang anak niyang si Manases ang humalili sa kanya bilang hari.